Alright, good morning po sa inyong lahat mga kababayan. Batang Maynila to, it's pagkatapos lumabas ng commercial ng McDonald's Philippines. Yan, yung nasa ating screen. Yan yung bagong commercial ng McDo na magkasama itong si Paulo Ballesteros at itong si Meme Vice. Itong kanilang commercial ay nag-trending at talaga namang pinag-usapan. Naging trending ito kasi alam nyo naman, itong dalawa, itong si Paulo at itong si Vice, ay kumbaga magkaribal. Magkaribal yung kanilang hino-host na noontime shows. Ito si Paulo Ballesteros ay nasa E80 at ito namang si Vice ay nandyan sa It's Showtime. At talaga namang pagdating sa sa labanan sa noontime shows, git-gitan itong dalawa. At hindi maiwasan ng ilang mga netizens, mga kanilang mga tagahanga na mag-away-away. Dahil nga, syempre, pagalingan yan Paramihan ng views. Nako. Kaya matindi itong labanan pagdating sa noontime shows. Kaya naging hit, mga kababayan. Sabi nga nung iba, good vibes daw itong kanilang nakita. At talaga namang the world is healing. Ika nga. Kaya naman maganda itong ginawa ng McDonald's Philippines kasi ngayon pong panahon ng Kapaskuhan, sabi nila panahon ng pagbibigayan at pagmamahalan. So yung mga magkakaaway, yung mga magkakaribal ay pwedeng pagsama-samahin ng kanilang McShare. Alam nga, pinromote ko pa. So, yan yung yung mga sinabi ng ilang fans. Kaya naman pagkatapos na itong commercial, humihiling sila, nagwi-wish sila na baka pwede naman after ng commercial, pelikula naman. Baka pwede naman daw magka-movie. Baka pwedeng magsama sila sa isang pelikula. Kasi sabi ng ilang mga netizens, maganda naman itong naging resulta at pagtanggap ng mga tao dito sa collaboration na itong dalawa. So, sa tingin nyo, mga kababayan, payag ba kayo na magkaroon ng pelikula etong si Paulo Ballesteros at etong si Meme Vice? Kasi iba ayaw Dito nga lang sa commercial nag-react na sila bakit daw kasama pa si Visceral Kasi mga kababayan, ito hindi naman sa gusto nating sirain etong good vibes. Kumaga real talk lang pag-usapan natin. Kasi ito hindi may iwasan na maikumpara etong dalawa. Etong si Paulo Ballesteros at etong si Meme Vice. Kasi kung titingnan mo raw yung commercial, makikita mo raw dito kung sino talaga yung nagdala. Sino raw yung mas maganda? Sino raw yung nagaganda-gandahan lang? So ito babasahin natin yung ilang mga komento. Itong mga komento na to galing ito dun sa aking post tungkol dyan sa commercial ng McDo. Ito sabi ng isa nating subscribers, ang ganda ni Paulo, perfect, parang Cinderella. Si paring Jose Visceral naging sosyal. Ang dating Beauty and the Beast. Ito, lakas nga maka good vibes. Parehong mga legit kinuha ng McDo. Outcast yung fake. Wala Wala yung isa wala. Dalawang noontime show lang ito Itong E80 at itong It's Showtime. Yung yung generic wala. Outcast daw itong generic. Although magkalaban yung mga show nila, yung mga host naman ng E80 at It's Showtime, makikita mo na healthy competition talaga. Kahit yung mga panatiko ng show nila, katakot-takot na intriga ang ginagawa. Pero the best talaga pag Vice at TVJ na nag-collab, sure trending talaga yan. Yan nga ang tanong, sino ba ang nagdala? Sino ba ang nagdala dito sa commercial na ito? At kung sakaling magkakaroon ng pelikula, ang tanong, sino ba ang magdadala? Ito bang si Meme Vice? Na marami nagsasabi na wala na, palaos na? O itong si Paulo Ballesteros na kung titingnan mo kung ikukumpara daw yung dalawa dyan sa commercial, talaga namang walang binatbat yung isa.
Sa kagandahan lang. Ha? Ang layo daw eh. Tingnan nyo maigi mga kababayan ha. Tingnan nyo maigi yung muka. Talagang walang wala daw. Ang layo daw eh mga kababayan eh. Ang layo daw nung talagang itsura ng dalawa. Kaya malamang pagdating sa pelikula, ay ang tanong, sino yung nasa mas mataas sa billing o pantay? Pero para sa akin, kung magkakapelikula sila, siguro mas maganda kung mas maganda yung pantay yung billing ng pangalan. Pantay yung billing ng pangalan, hindi pwedeng mas mataas yung isa. Pwedeng mas mataas yung isa kung si Paolo Ballesteros. Pero kung si Meme Vice yung mauuna, parang hindi yata tama yun kasi dito sa commercial nga ang lumalabas, ang nagdadala itong si Paolo Ballesteros eh. So pinakamaganda para iwas issue pagpantayin na lang sila pagdating sa billing dun sa pelikula kung sakali magkakaroon. Di hamak mas maganda si Paolo kaysa kay Halimyemyew Kabayo. Grabe naman. Grabe kayo Halimyemyew Kabayo. Naka-makeup man o wala. O love you Paolo Ballesteros hindi contest no. Daming tinamaan. Ayos yung comment nito, ang daming tinamaan sinakop lahat ng sinakop ng comment yung tatlong noontime show. Tatlong host. Si Paolo Ballesteros, si Halimyemyew Kabayo, at etong si Paulo Contis. Ayos to. Ito, let's go. Mua. Paolo Ballesteros, Meme Vice, Collab of the Year. Let's eat. Showtime. Good and healthy community, legit number cards and madlang people. Good job, McDonald's. Ayan, so lahat may hashtag siya rito. Pero pagdating sa dulo, pero real talk lang. Lutang na lutang ang ganda ni Mama Pao, fabulous. Yung bandang una ng comment niya, talagang pantay na pantay, wala siyang kinikilingan. Pero bandang uli, ayan, lumabas din ang totoo na mas lutang itong kagandahan ni Mama Pao kaysa dito kay Meme Vice. Eto talaga, si Pablo lang ang maganda dyan. Hindi na sinama yung isa. Good morning, Sir BMT, Paulo B. Super ganda talaga yan. Magaling pa mag-transform, magaling mag-makeup. Sir, dapat umayaw na ako sa pagtangkilik sa McDo kasi hindi ko nagustuhan endorser nilang si Visceral. Pero nagulat ako, nakita ko si Paulo B. Ay, legit number cards ako kaya balik McDo ulit ako. Ang ganda nga ni Paulo dyan. O yan, yung mga umalis sa McDo kasi nga nakita nila itong si Jose Marie Visceral ay naging endorser. Ito, unti-unti nang nagbabalikan. Kasi nga dahil merong legit number cards na nag-endorse. Kaya yung sabi ko kaya yung observation ko, sabi ko, hindi kaya ito ginawa ng McDonald's Philippines kasi nga feeling nila nagkamali sila sa pagkuha kay Visceral. Kasi ang dami nag-alisan sa kanila dahil nga hindi nila nagustuhan yung endorser. Kasi unang-una negatibo dating pangit ang imahe. Itong lately ang daming isyong sinalihan at tuloy-tuloy ang paninira, pagbanat, pati mga contestant nila binabastos niya sa kanilang programa. So pangit yung imahe. Kaya naman siguro kinuha si Paulo para at least mabura yung negative vibes at mapalitan ng good vibes. Di ba? Kasi bago pa lang ito bago pa lang si Meme Vice, bakit kinakailangan agad nila kumuha ng panibagong endorser? So ibig sabihin baka meron silang gustong gawin. Gusto nilang matakpan yung pagkakamali. At itong ginawa nilang collaboration, itong pagsama nila nitong dalawa, mukhang maganda ito. Mukhang positibo ang dating. Ito ay dahil sa sa pagkuha nila dito kay Paulo Ballesteros. Kaya mukhang nakabawi itong McDo doon sa una nilang pagkakamali. Kaya kaya dapat mas malaki ang talent fee ni Paulo rito. Kasi siya naman talaga nagbitbit nung commercial na ito. Ang ganda ni Paulo kaysa kay Vice, walang halong biro.
Mas babae pa si Paulo tingnan kaysa kay Vice. Good job, Paulo. O, ganda ni Pau. Lumitaw tuloy ang kapangitan ng isa. O, dahil pag pinagdikit, talagang wala raw talaga. Talagang yung ganda ni Pau ay yung naging dahilan kaya lumitaw yung kapangitan daw ng isa. Nag-flaps kasi McDonald's gawa ni Jose Viceral. Kaya to the rescue ang EATOs para mabalance. Guys, kundi lang masarap ang burger steak ninyo, lipat uli ko ng Jollibee. Kaya lang wala pang Jollibee sa Saitama, Japan. Yun lang. Mahirap maghanap ng Jollibee kung wala. Ano na lang, sir, kung pagpunta mo na lang ng Pilipinas. Napipilitan si sir kumain ng McDo kasi wala palang Jollibee sa Japan. Sa Saitama, Japan. Alright, so sabi naman na itong kababayan natin, dapat magkasundo na kasi Christmas. Tama naman eh. Ibig sabihin, pagkatapos ng Christmas, banatan uli. Christmas lang yung dahilan eh. So pagkatapos ng Christmas at New Year, banatan na naman. Totoo naman, ang laki ng ganda ni Paulo. Kay Vice, ang laki ng diferensya. Ganito na lang, malinis ang bibig ni Paulo, si Vice marumi ang bibig. Ang ganda tingnan dahil kay Paulo B, yun lang. Ayan ang legit Dabar Cards, mga kababayan. Ang galing talaga ni Paulo. Sosyal ang dating, kaya kay Kabaw. Kahit sa pagkagat ng chicken, maganda tingnan. Kaya kay Kabaw, normal lang kumagat. Si Kabayo. Kabayo, halatang arte lang, Grabe kayo sabi niya, kapag kumakagat daw ng chicken si Paulo, sosyal na sosyal ang dating. Pero yung pag si Vice kumakagat dun sa chicken, normal lang daw ang dating. At halatang umaarte lang daw. Grabe talaga itong mga ito. Okay naman si Vice. Huwag lang itabi si Paulo sa kanya. Ang sarap daw titigan si Paulo, ang ganda. Ayan, mga kababayan. Ganda ni Paulo, si Vice mukhang lalaki talaga. Kahit make-upan pa. Ayan, mga kababayan. Ako nagbabasa lang ako binabasa ko lang yung mga komento Si Paulo B ang nagdala ng ads, magandang naisip ng McDo, kundi si Paulo, walang dating ang commercial, matamlay pa rin. Ayan, binabasa ko lang yan, mga kababayan The Queen of Transformation, walang iba, si Fairy Pau, super sa ganda ni Pau. Si Paulo parang princess, so gorgeous, tumaob tuloy si Viceral sa beauty ni Paulo. Bakit kaya naisip ng McDo na kunin si Viceral? Nawalan tuloy ako ng gana sa McDo. Ayan, marami talaga na talagang hindi nagustuhan nung kinuha ng McDo itong si Meme Vice. Kaya kumbaga wala na, tapos na. Nakakuha na nila So ito yung pinakamaganda nilang solution. Yung kumuha ng isang taga EAT na bubuhat muli dito sa kanilang kumpanya para maghatid ng good vibes at masapawan o matakpan yung negativity o yung bad vibes na bitbit ng isa. Di ba? Thank you, Paulo. You're the saving grace in these ads. Nagmukhang classic ang video, full of good vibes, cheerful mood, at of course, focus lang ang mga mata ko sa mga angles at moves mo. Yung kasama mo, no comment. Ay, nako. So, yun lang mga kababayan. Itong mga netizens ay humihiling na baka pagkatapos ng commercial, baka pwede naman pelikula ang gawin ng dalawa. Pagkatapos ng tagumpay na itong commercial nila, siguro humihiling itong mga ito na magkaroon ng pelikula para kahit papano umangat konti yung yung career na itong isa. Kasi lately parang wala ng pelikula Ito si Viceral, di ba? Sa Metro Manila Film Festival, wala nga silang pelikula Wala nang kumuha atang mga producer Di ba dati yearly meron silang pelikula, pero itong 2023 wala ata silang entry.
mawalang entry sa sa Manila, Metro Manila Film Festival. Wala na siguro nagtitiwalang producer. Kaya para makabawi, medyo makabawi naman, ito gusto nila magkaroon ng pelikula yung dalawa. Pero pagdating sa sa pelikula, ganun din yan, na magdadala niyan si Paolo Ballesteros. Katulad dito sa commercial, ang nagdala ay si Paolo Ballesteros. So yun lang mga kababayan, tutok-tutok lang sa Batang Manila to. Sa iba pang updates, ingat po tayong lahat. God bless.